Dear listeners, si Miss CJ po ito, muling nagbabalik para maghatid ng panibagong kwentong may kilig at ligalig. Sa mga bagong subscribers, welcome to Miss CJ Stories Channel, ang channel na naghahatid ng mga kwento ng pag-ibig na sasamahan kayo san man kayo sa mundo. Ano man ang ginagawa nyo. Like and subscribe para updated kayo sa mga new uploads dahil marami-rami kaming baong kwento para sa inyo. Leave your name and location in the comments at baka mai-shoutout namin kayo sa susunod na video. Pasok na mga suki, huwag kalimutan ng headset. Simulan na natin ang kwento natin sa araw na ito. Nang dahil sa pagdating ni Jella sa maganda at malaking bahay, ng gwapo at mayamang binatang si Lawrence ay magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Imbis kasi na matuon ang atensyon niya sa pagtatrabaho bilang yaya, ay hindi niya lubos akalain na magkakaroon siya ng lihim na pagtingin sa boss niya. Mas kinagulat pa ng dalaga ng aksidente niyang mahawakan at masaksihan ang malaking talong ni Lawrence. At sa paglipas ng mga araw ay unti-unti nilang nakikilala ang isa't isa hanggang sa dumating ang isang babae na gugulo sa masaya at tahimik nilang pagsasama. Magagawa kayang ipaglaban ni Jella ang nararamdaman niya para sa boss niya? Panindigan kaya ni Lawrence ang dalaga? Malagpasan kaya nilang dalawa ang balakid na dala ng babaeng matagal nang may gusto sa binata? O tuluyan niyang mawakasan ang nagsisimula pa lang nilang pag-iibigan? Dear listeners, eto ang kwento ni Jella at ni Lawrence na pinamagatang Nahawakang Talong ng Bilyonaryo sa panulat ni Papa P. Hindi lubos akalain ni Jella na ang pakikipagsapalaran niya sa Maynila ang siyang magiging daan para makilala niya ang isang gwapo at mayamang binata na si Lawrence. Laking pasasalamat lang niya dahil tinanggap at binigyan siya ng trabaho ng binata. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, unti-unti rin palang mahuhulog ang loob ng dalaga sa boss niya at hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang gawin. Wow! Ang ganda! Namamanghang bulalas ni Jella habang ang tingin niya ay nakatuon lang sa isang malaki at magandang bahay. Bahay mo to, Sir Lawrence? Yes. Simula sa araw na to, dito ka natitira at dito ka na rin magtatrabaho. Po? Talaga po? Titira ako sa bahay na to? Kunot noong napatingin si Lawrence sa dalaga. Oo naman. Paano ka magtatrabaho bilang yaya, di ba? Sa bagay. Tara na sa loob para maipakilala kita sa mga aalagaan mo. Naunang bumaba ng kotse ang binata at agad namang sumunod sa kanya si Jella. Hindi pa rin nawawala ang pagkamangha ng dalaga habang unti-unti silang palapit sa loob ng bahay. Naunang bumaba ng kotse ang binata at agad namang sumunod sa kanya si Jella. Hindi pa rin nawawala ang pagkamangha ng dalaga habang unti-unti silang palapit sa loob ng bahay. Halos mapanganga na nga lang siya nang tuluyan na silang makapasok sa loob at makita niya kung gaano kaganda ang mga gamit at dekorasyon. Papa Lawrence! Malakas na sigaw ng isang batang lalaki na dali-daling tumakbo palapit sa binata. Kumusta, River? Okay lang po. Nasaan nga pala si Rika? Papa? Papa Lawrence, nandito ka na? Hindi mapakaling bulalas ng isang batang babae. Papa? Papa ka nila, sir? May mga anak ka na? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ni Jella. Ano bang sinasabi mo? Ikaw ang tatay nila? No. Bakit po papa ang tawag nila sa'yo? Doon sila nasanay eh. Mga pamangkin ko sila. Napakamot sa batok ang dalaga. Ganun po ba? Sino siya, Papa Lawrence? Biglang tanong ni Rika. Okay kids, siya si Jella. Siya ang magiging yaya nyo, okay? Bagong yaya? Oo, Rika. Kailangan kasi palagi kayo may kasama. Kaya naghanap ako ng bagong yaya para sa inyo. Hi! Ako nga pala si Jella. Sana magkasundo tayo, okay? Hello po, ako pa si Rika. Ako naman po si River. Ang ganda niyo naman po para maging yaya namin. Nanlaki ang mga mata ng dalaga matapos marinig yun.
at saka siya nahiyang natawa. Ah, ha? Ay, ano ka ba namang bata ka? Ano bang sinasabi mo? Totoo po, ang ganda-ganda niyo po kaya bagay nga po kayo ng Papa Lawrence namin. River, Totoo naman po kasi Papa. shut up. Tama si River Papa, masyado pong maganda si Ate Jella para maging yaya namin. Ah, hindi naman. Pero salamat. Huwag mo nalang pansinin ang mga sinasabi ng dalawang yan. Sumunod ka sa akin. Ituturo ko sa iyo ang kwarto mo. Sige po, sir. Kayong dalawa gawin nyo na yung mga assignments nyo ron. Nakangusot na kasimangot namang naglakad paalis ang dalawang bata. Napailing pa si Lawrence bago siya nagsimulang maglakad at nag-aalinlangan namang sumunod sa kanyang dalaga. Bakas pa rin ang pagkamangha sa mukha ni Jella dahil ito ang unang beses na nakapasok at nakakita siya ng ganito kagandang bahay. Hindi pa rin nga siya makapaniwala na dito na siya titira simula ngayon. O Jella, ito yung magiging kwarto mo. Malapit lang to sa kwarto ng mga bata para hindi ka na mahirapang puntahan sila kapag kailangan ka nila. Nasa taas ang kwarto ko. Sige po sir. Salamat po. May mga gamit ka naman sa kwarto mo. Damit mo na lang ang kulang. Opo. May mga dala naman po ako. Okay, good. Maraming salamat po ulit sir sa pagbibigay sa akin ng trabahong to. Walang anuman. Inaasahan kong pagbubutihin mo sa trabahong to Katulad ng sinabi mo, hindi ako mabilis magtiwala lalo pat mga bata ang pinag-uusapan. Huwag mo sanang sisirain ang tiwala ko. Oy, opo, makakaasa po kayo sir. Pagbubutihin ko po talaga. Okay, good. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako o si Manang Lorna. Sige po. Mag-ayos ka na muna ng mga gamit mo. Mamaya lang kakain na rin tayo ng hapunan. Pinanood pa ni Jella ang binata na maglakad palayo hanggang sa tuluyan itong mawala sa paningin niya. Hindi niya maipagkakaila ang kagwapuhan ng boss niya. Malakas din ang dating nito at aminado ang dalaga na hirap siyang pigilin ng sariling mahumaling dito. Sa kabila nun, trabaho ang ipinunta niya rito kaya naman, yun lang ang tanging iniisip niya. Lumipas ang mga araw at nakapag-adjust na rin si Jella sa malaking pagbabago ng buhay niya. Magkalapit pa rin sila ng mga batang inaalagaan niya at mas lalo pa nga siyang napalapit sa mga ito. Ang hindi lang inaasahan ng dalaga ay ang mas makilala pa niyang boss niya na siyang naging dahilan para mas lalong umusbong ang pagkakagusto niya rito. Iha, saan ba kayo nanggaling? Kanina pa kayo hinahanap ni Sir Lawrence. Aligagang tanong ni Manang Lorna nang makita niya ang pagdating ng dalaga. Naku, sorry po Manang. Ako na po ang bahalang kumausap sa kanya. Galit po ba? Hindi na ba nagagalit ang isang iyon? Pero nag-aalala siya dahil hindi niya alam kung saan kayo nagpunta. Sige po. Kakausapin ko na lang po mamaya. Mabuti pa nga. Nakatulog na yung mga batang yan Dalhin mo na muna sa kwarto nila at pumunta ka sa kusina para makakain ka na. Sige po. Salamat po. Napakagat na lang sa pang-ibabang labi si Jella habang marahang naglalakad paakyat ng hagdan at buhat-buhat ang dalawang batang natutulog sa kanyang mga bisig. Hindi niya alintana kung papagalitan siya ni Lawrence. Ang tanging nasa isip lang niya ay kung gaano kasayang mga bata kanina nang mamasyal sila sa parke. Bakit ngayon lang kayo? Samad na lang mga bata. Seryosong tanong ni Lawrence na siyang nagpahinto sa paglalakad ng dalaga. Sir. Sagutin mo ang tanong ko. Namasyal po kami pagkatapos ng klase nila. Pasensya na po. Hindi mo man lang naisip na magpaalam o magsabi man lang. Kanina pa ako nag-aalala. Wala man lang akong kaide-ideya kung nasan kayo. Hindi ka rin sumasagot sa mga tawag ko. Sorry sir, lobat na po kasi ang cellphone ko Napasa po na lang sa noo ang binata. Huwag mo nang uulitin to, Jella. Kung may balak kang ipasyal ng mga bata, magpaalam ka muna sa akin. Wala namang problema sa akin yun Ang gusto ko lang alam ko kung nasan sila para hindi ako nag-aalala ng ganito. Opo sir. Pasensya na po ulit. Nabaling ang tingin ni Lawrence sa dalawang batang mahimbing na natutulog. Mukhang pagod sila. Ano bang ginawa nyo? Saan kayo namasyal? Sa park lang po. Malapit sa school nila. Napasarap po sa paglalaro kaya sobrang napagod at nakatulog na sa biyahe. Nag-enjoy ba sila? Opo sir. Sa ilang araw kong ang pagtatrabaho rito. Kanina ko lang sila nakitang nakangiti at sobrang saya. I see. Mabuti kung ganun. Basta sa susunod, magpaalam ka. Opo.
Bigla na lang lumapit ang binata kay Jella. Tutulungan na kitang ihatid sila sa kwarto nila. Okay lang po. Kaya ko naman po eh. Huwag ka na kumontra, okay? Hindi na nakasagot ang dalaga nang mapalapit ang muka ni Lauren sa mukha niya. Para natuloy nakayakap sa kanyang binata dahil sa akma nitong pagkuha kay River mula sa bisig niya. Mabilis na kumalabog ang dibdib ni Jella kasabay ng pag-init ng katawan niya. Hindi rin niya magawang makatingin sa boss niya dahil sigurado siyang magtatama ang mga labi nila. Ano bang ginagawa mo dyan? Bakit nakatunganga ka? Biglang tanong ni Lawrence. Napakurap-kurap si Jella at doon niya napagtanto na nakalayo na pala siya sa boss niya. Wala po. O tara na, para makapagpahinga ka na rin. Sige po. Nauna nang maglakad papunta sa kwarto ng mga bata si Lawrence at nakasunod naman sa kanya ang dalaga. Nabalot ng hiya si Jella dahil sa nangyari. Parang gusto na lang niyang magpalamon sa lupa at maglaho na lang na parang bula. Hindi niya tuloy alam kung parang timang siya kanina sa paningin ng boss niya. Ako nang bahala sa kanila. Kumain ka na sa kusina at magpahinga. Sambit ni Lawrence nang maihiga nila sa kamang mga bata. Salamat po sir. Pasensya na po ulit. Hindi, okay na yan. Ayoko lang maulit pa ang nangyari kanina ha. Opo, I-promise po hindi na po mauulit. Okay, good. Sige sir, mauna na po ako. Mabilis na tumalikod ang dalaga at sa kalihim na napakagat sa pang-ibaba niyang labi. Doon pa lang niya napagtanto ang suot ni Lawrence na hapit na sando. Kung ano-ano lang tuloy ang pumasok sa isip niyang dahilan para sunod-sunod siyang mapalunok. Minabuti na lang ni Jella na magmadaling lumabas ng kwarto ng mga bata at magtungo sa kusina para makakain at makapagpahinga. Sa mga sumunod na araw ay mas lalo pang napalapit si Jella sa dalawang bata. Pati na rin kay Lawrence. May mga pagkakataon na ngang nag-aasaran sila habang nakikipaglaro sa mga bata. Hindi na malaman ng dalaga kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa boss niya. Habulin mo ako, Yaya Jella. Habulin mo ako, dali. Wiling-wiling bulalas ni River habang tumatakbo. Ako rin, Yaya Jella. Habulin mo kami ni River. Ay, teka lang naman, sandali. Napapagod na ako. Dahan-dahan kayo sa pagtakbo ha, baka madapa kayo. Sita naman ni Lawrence sa mga bata. Papa, habulin mo rin kami, dali. Oo nga, Papa. Paunahan kayo ni Yaya Jella na mahuli kami ni Rika. Hindi na, kaya na yan. Bigla na lang sumulpot si Manang Lorna sa tabi ng binata. Pagbigyan mo na ang mga bata, iho. Ngayon na nga lang ulit sila nakikipaglaro sa'yo, di ba? Pero Manang, sige na. Huwag ka nang mahiya. Laro ng mga bata lang naman yan eh. Tingnan mo nga si Jella, oh. Tuwang-tuwa siya. Sige na nga po. Labagman sa loob ay walang ibang nagawa si Lawrence kundi makihabol sa dalawang bata. Ang nakasimangot niyang mga labi unti-unti nang napalitan ng ngiti hanggang sa nakikitawa na siya sa mga ito habang humahabol. Hindi na nila alintana ang pagod dahil masiglang-masigla pa rin ang dalawang bata at punong-puno pa ng kakulitan kaya patuloy lang sila sa paghahabulan. Teka, di ba kayo napapagod? Hinihingal na tanong ni Lawrence. Hindi po. Hindi niyo po nga po kami nahuhuli ni River eh. Magpapahinga na tayo, okay? Mamaya na po. Habulin niyo muna po kami ni Rika. Napasa po ng noo ang binata. Pagod na ako eh. Ano ba yan? Matanda ka na ba, Papa Lawrence? Bigla na lang napahagalpak ng tawa si Jella dahil sa sinabi ng batang babae. Sorry po. Natawa lang po. May nakakatawa ba, Jella? Wala po, sir. Naniningkit ang mga mata ni Lawrence habang titig na titig siya sa dalaga at saka siya marahang naglakad palapit dito. Kitang-kita niya ang kaba sa mukha ni Jella dahilan para hindi niya mapigilang mapangisi. Ilang araw nang pinipigilan ng binata ang kanyang sarili ngunit sa pagkakataong yun ay nabigo na siya. Meron talagang kakaibang epekto sa kanya ang bawat reaksyon ni Jella. Iniisip mo bang matanda na rin ako, Jella? Po? Hindi naman po. Napaatras ang dalaga, ngunit patuloy lang sa paglapit ang boss niya. Wala po akong iniisip na ganun, sir. Natawa lang po talaga ako sa sinabi ni Rika kanina. E di kung ganun, pinagtatawanan mo ako? Hindi po ikaw, sir. Yung sinabi po ni Rika yung nakakatawa.
Nilingon ni Lawrence ang dalawang bata. Pumunta kayo sa kusina. Magmerienda kayo doon. Sir? Mas lalong nabalot ng kaba si Jella nang makita niyang pag-alis ng mga bata at sila na lang ni Lawrence ang maiwan sa sala. Sunod-sunod pa siyang napalunok at halos tumagaktak na ang kanyang pawis nang muling bumaling ng tingin sa kanyang boss niya. Sir, ano pong ginagawa niyo? Wala naman Kinakausap lang kita. Huwag ka na pong lumapit. Pwede naman po tayong mag-usap nang hindi masyadong magkalapit sa isa't isa. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Hindi po. Hindi naman po sa ganon. Nagpatuloy si Lawrence sa paglapit sa dalaga at umatras naman ito ng umatras. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay natisod sa kalat ng laruan si Jella na siyang naging dahilan para mawalan siya ng balanse. Nanlaki na lang ang mga mata niya kasabay ng dahan-dahang pagtumba ng katawan niya papunta sa direksyon ng boss niya. Isang malakas na kalabog ang narinig sa buong sala. Aray! Sorry po, sir. Aligagang bulalas ni Jella. Ayos lang po ba kayo? Don't move. Po? Bakit po? Basta sumunod ka na lang, please. Pero mabigat ako, sir. Mas lalo kang mahihirapan kung hindi ako aalis sa ibabaw mo. Akmang babangon na ang dalaga ngunit agad siyang pinigilan ni Lawrence. Mas lalong nagsalubong ang kilay niya dahil sa inaasta ng boss niya. Maya-maya lang ay may naramdaman siyang matigas na bagay sa kaliwang palad niya at unti-unti yung lumalaki. Sir? Mawawala rin yan, Jella. Huwag mo nalang igalaw yung kamay mo. Ano po yun? Huwag ka na magtanong, okay? Kinakain na nga ako ng kahiyang ko rito eh. Hiya? Bakit ka naman po mahihiya? Ano po ba kasi itong matigas na bagay na to? Tumungo si Jella at sa kanya napagtanto na nasa pagitan ng hita ni Lawrence ang kamay niya. Cellphone? Bakit naman dito ako naglalagay ng cellphone, sir? Napasa po na lang sa noo ang binata. Hindi cellphone yan, okay? Ha? Ano po? Ano pa bang bagay na dapat mahawakan dyan? Muling napatingin ang dalaga sa kamay niyang nasa pagitan ng hita ng boss niya at maya-maya lang ay nanlaki na ang mga mata niya nang mapagtanto kung anong matigas at malaking bagay na nahawakan niya. Sunod-sunod siyang napalunok habang unti-unting bumibilis ang tibok ng puso niya. Anong gagawin ko, sir? Huwag ka na lang kumilos at huwag ka na rin magtanong. Hindi ba pwede? Alisin ko na lang itong kamay ko. Promise, sir, bibilisan ko na lang. Kapag inalis mo, makikita mo nakabakat sa shorts ko yan. Di mas okay na yun, sir, kesa naman nakahawak ako dyan sa hotdog mo. Huwag mo na nga tawaging hotdog yan. Ano po ba dapat? Napailing na lang si Lawrence at saka mariing na napapikit. Bigla na lang siyang impit na napaungol nang maramdaman niyang humigpit ang pagkakahawak ni Jella sa hotdog niya. Kunot noo tuloy siyang napatingin sa dalaga, ngunit para namang itong walang kaalam-alam sa nangyayari. Alisin mo ng kamay mo. Ha? Akala ko pa ba ayaw mo? Mas lalo mo lang hinahawakan eh. Hindi ka akalma yan sa ginagawa mo. Paano po ba mapapakalma yan? Ano po bang dapat gawin? Huminga ng malalim ang binata at saka bigla na lang tumayo, dahilan para maiwang nakasalansan sa sahig si Jella. Wala kang dapat gawin, okay? Ako nang bahala rito. Pumunta ka na lang doon sa kusina. Grabe. Ang laki naman ng buko sa short mo, sir. Huwag mo nang tingnan. Mabilis na tinakluban ng binata ang nakaumbok niyang hotdog. Pumunta ka na nga sa kusina kasi. Mababaliw na ako sa mga sinasabi mo eh. Sige po. Hindi maipaliwanag na hiya ang bumalot kay Lawrence noong mga sandaling yun. Ramdam niya ang init ng kanyang buong katawan at batid niya ring namumula na ang kanyang mukha. Pinanood pa niyang maglakad si Jella papunta sa kusina hanggang sa tuluyan na itong makapasok doon at makahinga na siya ng maluwag. Ngunit hindi pa rin nawawala sa sistema niya ang kakaibang sensasyong naramdaman niya kanina na dulot ng palad ni Jella. Sa mga sumunod na araw ay mas lalo pang naging malapit sa isa't isa sina Jella at Lawrence. Hindi na rin napigilan ng dalaga na mas lalong lumalim ang pagtingin niya para rito. Lingid sa kanyang kaalaman, ang pagkakalapit nilang dalawa pala ng binata ay may nakatagong dahilan. Dahilan na tanging si Lawrence lang ang nakakaalam at makakapagsabi.
Jella, pakidala mo nga itong merienda sa kwarto ni Sir Lawrence. Utos ni Manang Lorna at saka inabot ang tray ng tinapay at juice sa dalaga. Po, bakit po ako manang? Baka pwede pong ikaw na lang. Bakit ba ayaw mong harapin si Sir Iha? Ilang araw ka ng tago sa kanya. May problema ba? Wala naman po. Nahihiya lang po kasi ako eh. Bakit ka naman mahihiya? Hindi po ba't nakwento ko na sa inyo nung nakaraan? Abay, wala namang masama doon ah. Gwapo si Sir Lawrence at maganda ka naman. Wala akong nakikitang mali kung magkakagusto ka sa kanya. Napabuntong hininga na lang ang dalaga. Hindi naman po yan ang iniisip ko. Hindi po ako pwedeng magkagusto sa kanya dahil yaya lang po ako rito. Hindi po ako nababagay sa kanya. Hindi yan ang basihan ng pagmamahal, Jella. Kung ako ang tatanungin, bagay kayong dalawa. Huwag mong pigilin ang sarili mong magmahal nang dahil lang sa sarili mong mga pagdududa. Hindi yan makakabuti para sa'yo at sa taong mahal mo. Grabe naman po sa mahal. Crush po nga lang eh. Hindi ba't ganun na rin naman yun? Ang mabuti pa, magpunta ka na sa kwarto niya at dalhin mo na yan. Hindi mo matataguan si Sir araw-araw. Lalo pat nasa isang bahay lang naman kayo. Wala nang nagawa pa ang dalaga kundi ang sumunod sa matanda. Kahit papano ay naiintindihan niya ang sinasabi nito at nakatulong din yon para maibsan ang mga agam-agam niya. At habang naglalakad pa nga siya papunta sa kwarto ni Lawrence, ay ilang beses pa niyang pinilit ikalma ang sarili. Hanggat maaari kasi ay ayaw niyang ipahalata sa boss niya na may gusto siya rito. Sir? Malakas na pagtawag ni Jella mula sa labas ng kwarto ng boss niya at saka sunod-sunod na kumatok. Dala ko na po ang merienda niyo, sir. Pasok. Pakilagay na lang niya sa bedside table. Sige po. Kahit kinakabahan ay pumasok ang dalaga sa kwarto ni Lawrence. Mabilis na nangunot ang noo niya dahil hindi naman niya maaninag kahit anino man lang ng binata. Naging mabagal ang paglalakad niya palapit sa kama hanggang sa maipatong niya sa bedside table ang daladala niya. Jella, nandiyan ka pa ba? Biglang sigaw ni Lawrence. Opo, nandito pa po ako sir. May kailangan po kayo? Pwede mo ba akong ikuha ng bagong tuwalya dyan sa walk-in closet? Tutuwalya po? Oo. Ibig sabihin? Pakibilisan please, nilalamig na ako. Sige po. Doon palang nabatid ng dalaga na nasa banyo pala si Lawrence at katatapos lang maligo. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa hindi malamang dahilan. Hindi na rin niya malaman kung ano bang dapat niyang gawin ng mga oras na yon. Sir? Saan ko po ilalagay? Ibigay mo sa akin. Po? Bigla na lang bumukas ng bahagyang pinto ng banyo at pumuslit ang isang kamay ni Lawrence. Napapikit na lang si Jella habang dahan-dahang inaabot sa boss niya ang tuwalya at halos magngit-ngit ang init ng buo niyang katawan lalo na nang madampian ang mga daliri ng binatang kamay niya. Dali-dali na lang siyang napatalikod ng tuluyan ng makuha ng binata ang tuwalya at saka nanatiling nakapikit. May kailangan pa po ba kayo, sir? Halos pabulong na tanong ni Jella. Wala na. Sige po, aalis na po ako. Teka sandali. Kailangan pa kita makausap. Muling bumukas ang pinto ng banyo at sa pagkakataon nito ay lumabas na si Lawrence na nakatapis lang ng tuwalya. Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakapikit? Kasi po bagong ligo po kayo. Baka po nakahubad kayo eh. Nakatapis ako ng tuwalya. Wala kang makikita. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Jella. Ngunit hindi niya magawang tumingin sa binata. Ano po ba yung pag-uusapan natin? Look at me. Bakit po? Basta, tumingin ka na lang sa akin. Saka mo sagutin ang tanong ko. Kahit nag-aalinlangan ay sumunod ang dalaga. Kitang-kita niya sa mga mata ni Lawrence ang labis na pagkaseryoso nito. Ngunit mababakas doon ang matinding pagkasabik na pilit pinipigilan. Parang unti-unting nawawala sa ulirat si Jella habang nakatitig siya sa boss niya. At kasunod noon ay ang lalong pagbilis ng tibok ng puso niya. Ano po bang tanong niyo, sir? May gusto ka ba sa akin? Po? May gusto ka ba sa akin? Ano bang sinasabi mo, sir?
Bakit at paano naman ako magkakagusto sa'yo? Huwag ka na magsinungaling. Dahil narinig ko ang pag-uusap niyo ni na Manang Lorna nung isang araw. Nanlaki ang mga mata ni Jella. Doon na tuluyang nagwala ang sistema niya at hindi na siya makapag-isip pa ng maayos. Ang kaba niya ay mas lalo pang nagdagdagan nang lumakad palapit sa kanya si Lawrence. Parang nag-slow motion sa paningin ng dalaga ang boss niya habang unti-unting palapit sa kanya. Umamin ka na lang, Jella. Wala namang masama kung sasabihin mo ang totoo eh. Ang gusto ko lang naman, marinig mula sa'yo na gusto mo nga ako. Narinig mo naman pala ang pag-uusap namin ni Manang eh. Bakit kailangan ko pang sabihin ulit? Gusto kong sabihin mo sa harap ko na gusto mo ako. Para saan pa? Wala namang magbabago, sir. Alam kong hindi dapat kita magustuhan dahil isa lamang akong hamak na yaya na nanggaling sa probinsya. At alam ko po kung saan ako lulugar. That's not the point, Jella. Sundin mo na lang ang inuutos ko. Sabihin mo ngayon din sa harap ko na gusto mo nga ako. Napakuyom ng mga kamao ang dalaga at saka napakunot ng noo habang nakikipagtitigan sa binata. Oo na! Gusto na nga kita. Bakit ba gusto mo pang sabihin ko pa sa harap mo? Ano pa bang mapapala ko rito sa ginagawa kong to, sir? Dahil gusto rin kita. Parang nabingi si Jella dahil sa sinabi ng boss niya at napamaang pa siya dahil sa labis na pagkagulat. Ano? Anong sinabi mo? Gusto rin kita, Jella. Gusto kong sabihin mo sa harap ko ang nararamdaman mo para masigurado kong pareho tayo na nararamdaman. Hindi. Hindi totoo yan. Bakit mo ba ito ginagawa, sir? Pinagtitripan mo ba ako? Nagkakamali ka, Jella. Totoo ang sinasabi ko. Mariing na napailing ang dalaga at saka itinulak palayo ang boss niya. Imposible ang sinasabi mo, sir. Imposibleng magkagusto ang isang katulad mo sa akin. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala. Bakit ba ang baba ng tingin mo sa sarili mo, ha? Wala akong pakialam kahit na anong klaseng trabaho pang meron ka o kung saan bahagi ka pa ng mundo nang galing. Jella, gusto kita. Jella, baka nga mahal na nga kita eh. Aalis na sana ang dalaga ngunit bigla namang hinablot ni Lawrence ang braso niya. Kusa na lamang siyang napalingon sa boss niya at doon niya nakita ang sinseridad sa mga mata nito. Parang may kung anong kumulit sa puso ni Jella ng mga sandaling yun at para siyang nagkaroon ng dahilan para unti-unting lumambot ang buong pagkatao niya. Muling nilapitan ni Lawrence ang dalaga at marahang hinaplos ang pisngi nito. Handa akong patunayan sa'yo na totoo ang sinasabi ko at gagawin kong lahat. Para maniwala ka lang sa nararamdaman ko para sa'yo. Bakit? Bakit ako, sir? Ang dami namang babaeng nakapaligid sa iyo ah. Yung mas nababagay is para sa isang katulad mo. Hindi ko alam kung bakit. Kung paano, kung kailan nagsimula. Basta isa lang ang sigurado ko. Ikaw ang tinitibok ng puso ko. At hindi ako makakapayag na mawala ka sa akin. Niyakap ni Lawrence ng mahigpit ang dalaga. Hindi maipaliwanag ang saya na nararamdaman niya ng mga sandaling yon dahil sa wakas, nagawa na niyang sabihin ang nararamdaman niya para kay Jella na matagal-tagal na rin niyang pinipigilan at tinatago. Maya-maya lang ay bumitaw siya sa pagkakayakap para hawakan ng magkabilang pisngi ng dalaga. Jella, pangako, gagawin ko ang lahat para maniwala ka. Hindi kita mamadaliin, lalo pat alam kong may gusto ka rin naman sa akin. Pero ang tanging hangad ko lang ngayon ay bigyan mo ako ng pagkakataong mas mapatunayan sa'yo kung gaano ako kaseryoso sa nararamdaman ko. Sir, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong isasagot ko o kung anong gagawin ko. Anong ibig mo sabihin? Napakagat sa pang-ibabang labi ang dalaga. Ngayon lang po kasi may lalaking umamin sa akin eh. Seryoso ka ba? Opo. Kung ganun ang swerte ko pala, no? Dahil ako ang kauna-unahang lalaki na magkakaroon ng pagkakataon na maligawan ka. Ligawan? Oo, liligawan kita. Hanggang sa maniwala kang mahal nga kita. Ikaw pong bahala. Salamat, Jella. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong binigay mo sa akin. Yayakapin na sana ulit ni Lawrence ang dalaga nang bigla namang malaglag ang tuwalya na nakatapis sa pang-ibaba niyang katawan. Huli na ang lahat para masalo niya ito, kaya tuluyan ang tumambad kay Jella ang nakatagong talong ng boss niya.
Sir, yung ano mo. What? Sorry, Jella. Sorry. Halatang nanlaki ang mga mata ng dalaga sa pagkagulat dahil sa nangyari. Ang laki. Ha? Anong sinabi mo? Wala po. Dali-daling pinulot ni Lawrence ang tuwalya at saka ibinalik sa pagkakatapis sa katawan niya bago siya muling humarap sa dalaga. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Wala po akong sinabi, sir. Ulitin mo, hahalikan kita. Napamaang si Angela sa sinabi ng binata. Ang sabi ko po, ang laki. Nang alin? Yan. Nang alin? Nang hotdog po. Nahawakan mo na ito ng isang araw, di ba? Bakit parang gulat na gulat ka pa rin ngayon? Bigla na lang umisi si Lawrence bago siya marahang naglakad palapit sa dalaga. Gusto mo bang mas lumaki pa to? Po? May mas ilalaki pa po yan? Oo, gisingin mo. Ay, puro ka talaga kalokohan. Imbis na matawa, mas lalo pang naging seryoso ang mukha ng binata. Huminto siya sa harap ni Jella at diretsyong tumitig dito. Maya-maya lang ay marahan niyang inilapit ang mukha niya sa mukha ng dalaga. Kitang-kita ni Lawrence ang pagpapanik ng mga mata nito hanggang sa mariin na lang itong napapikit. Hindi siya nagpigil o huminto. Hinayaan niyang maglapat ang mga labi nila ni Jella saka siya pumikit rin. Para saan yun, sir? Nagtatakang tanong ng dalaga nang bumitaw sa paghalikang boss niya. Wala lang. Inaakit lang ako ng mga labi mo. Kaya hinalikan kita. Manliligaw ka pa lang, di ba? Bakit uma-escort ka na agad? Natawa si Lawrence. Di ko mapigilan eh. Ang mabuti pa magbihis ka na at magmerienda. Aalis na po ako at pupuntahan ko ang mga bata. Mabuti pa nga. Halos hindi mawala sa isip ni Jella ang mga nangyari sa pagitan nila ng boss niya sa mga sumunod na araw. Pilit na lang niyang tinutuon ang atensyon niya sa pag-aasikaso sa dalawang bata, ngunit nabigo pa rin siyang makatakas mula sa mapang-akit na bisig ni Lawrence. Sa kabila nun, may lalo namang lumalalim na pag-iibigan silang dalawa na hindi nila namamalayan. Maraming salamat ulit sa pagsama sa amin, Yaya Jella. Masiglang bulalas naman ni Rika. Walang anuman, magpahinga na muna kayo sa kwarto niyo ha. Tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na tayo ng tanghalian. Sige po. Salamat ulit, Yaya Jella. Niyakap pa ni River ang dalaga bago ito tumakbo paalis. Hindi napigilan ni Jella ang mapangiti. Parang anak na talaga ang turing niya sa dalawang bata. Hindi man niya inaasahan na magiging ganito siya kalapit sa mga bata. Nagpapasalamat pa rin siya dahil kahit na papano'y nagawa na niyang maayos ang trabaho niya. At nakikita naman niyang masaya ang mga bata sa tuwing magkakasama sila. Dumating na pala kayo, iha. Malapit na ako matapos sa paghahanda ng tanghalian. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na rin at maya-maya lang ay kakain na tayo. Nakangiting sambit ni Manang Lorna nang mapansin niya ang dalaga. Kailangan niyo po ba ng tulong, Manang? Hindi na, iha. Kaya ko na ito. Maupo ka na lang dyan. Sige po. Kamusta ang naging lakad niyo? Ayos lang naman po. Tuwang-tuwa po ang mga bata sa pamamasyal namin kanina eh. Mabuti na lang talaga at ikaw ang naging bagong yaya nila. Malaki ang pinagbago ng magkapatid na yon simula nang dumating ka. Bahagya namang natawa si Jella. Ako nga po ang dapat magpasalamat eh. Dahil natanggap ako sa trabahong to. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa hanggang sa tuluyan ng matapos ang pagluluto ni Manang Lorna. Nasa kalagitnaan na sila ng paghahanda nang biglang makarinig ng pagkatok ng pinto at sunod-sunod na pagdodoorbell. Pagbuksan mo na muna yun, iha. Mukhang may bisita si Sir Lawrence. Nandito po siya? Oo. Umalis siya saglit kaninang umaga pagkatapos ay umuwi rin agad. Ganun po ba? Sige po. Hindi na nagsayang ng oras si Jella at agad na nagtungo sa pinto ng bahay. Napasimangot na lang siya sa inis dahil sa halos padabog na pagkatok ng taong nasa labas. Huminga siya ng malalim bago tuluyang binuksan ang pinto. Mabilis na nagsalubong ang kilay ng dalaga nang makita niya na isang hindi pamilyar na babae ang nasa labas. Ano po ang kailangan niyo, miss? Nagtatakang tanong ni Jella. Sino ka?
Anong ginagawa mo rito? Ha? Ako nga dapat magtanong yan sa'yo, miss eh. Sino ka ba? At anong ginagawa mo rito? Umismid ang babae. I'm Kyla. Nandyan ba si Lawrence? Nandito nga. May kailangan ka ba sa kanya? None of your business, okay? Umalis ka nga sa daan. Hinawi pa ni Kyla ang dalaga at saka siya dire-diretsong naglakad papasok na parang matagal na siyang nakatira sa bahay na yon. Hindi nagustuhan ni Jella ang inasal ng babae, ngunit binaliwala na lang niya yon at mas piniling pigilan ng inis. Excuse me, ano nga ulit ang kailangan mo? Naiiritang tanong ni Jella at saka siya naglakad palapit sa babae. Si Lawrence ang kailangan ko at hindi ikaw. Pwede bang tawagin mo na lang siya? Bakit hindi ka ang tumawag sa kanya? Nagawa mo ang pumasok dito sa bahay ng dire-diretso, di ba? Napangiwi si Kyla at saka napataas ang kilay habang nakatitig sa dalaga. Inuutusan mo ba ako? How dare you? Ewan ko sa'yo, miss. Mukha namang magkakilala kayo ni Sir Lawrence eh. Ikaw na lang maghanap sa kanya. Tumalikod na si Jella at saka naglakad pabalik sa kusina. Narinig pa niyang nagpapapadyak ng mga paang babae ngunit palihim lang siyang natawa. Hindi malaman ng dalaga ang dahilan kung bakit siya nakaramdam ng kakaibang inis dahil sa pagdating ni Kyla. Hindi niya gusto ang kilos nito at kinaiinisan niyang paraan nito ng pananalita. Sino yung dumating? Nag-uusisang tanong ni Manang Lorna. Kyla raw po. Abay, nandito na pala ulit ang babaeng yon. Nako, mag-iingat ka sa kanya, iha. Lahat ng babaeng nakikita nun na dumidikit kay Sir Lawrence ay nako, idaaway niya. Ha? Ano po ba sila ni Sir? Magkababata sila. O ano naman hong problema niya kung may ibang babaeng lumalapit kay Sir Lawrence? Matagal na kasing may gusto si Kyla kay Sir Lawrence. Hindi ko nga lang alam kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa napapagod ang isang yon. Ang ibig niyo pong sabihin, walang gusto sa kanya si Sir? Di malamang. Kahit na sino at ang lalaki ay hindi magkakainteres sa babaeng yun dahil sa ugali niya. Parang nabunutan ng isang malaking tinik sa tagiliran si Jella dahil sa mga narinig niya. Isa pa, batid niya rin namang siya ang gusto ng boss niya dahil umamin na ito sa kanya. Sa kabila nun, hindi pa rin mapanatag ang kalooban ng dalaga lalo pat wala pa namang ibang nakakaalam na nililigawan na siya ni Lawrence. Ano ba, Kyla? Pwede mong bitawan mong braso ko? Inis na angil ni Lawrence. Humahawak lang eh. Kakain ako ng tanghalian kaya huwag mo akong kulitin, okay? Ay di kumain ka. Pakainin mo na lang din ako, please. Hindi ka na bata, no? Kumain ka mag-isa mo. Kitang-kita ni Jella ang inis ng mukha ng binata pagkatapos ay nabaling naman ang tingin niya kay Kyla na nananatili pa rin nakapulupot sa braso ni Lawrence. Hinawi pa ng binata ang pagkakayapos ng babae sa braso niya dahilan para mapabitaw ito. Jella, pakitawag ng mga bata. Biglang utos ni Lawrence na siyang nagbalik sa ulirat sa dalaga. Sige po. Manang, kumain na tayo. Opo, sir. Patapos na po kami sa paghahanda ng pagkain. Manang, do you cook my favorite ba? Maarting tanong ni Kyla. Hindi ho eh. Why not? Abay, malay ko bang dadarating ka? Hindi ko alam na nandito ka na pala ulit sa Pilipinas eh. Grabe ka naman sa akin, Manang. Napailing na lang si Jella at saka lihim na napatawa bago siya naglakad paalis ng kusina. Nang masundo niyang magkapatid ay agad silang nagtungo pabalik sa kusina. Napangiwi na lang siya nang maabutan niyang pamimilit na ginagawa ni Kyla kay Lawrence. Dali na kasi, Lawrence. Subuan mo na ako. Baldado ka na ba? Dalawa naman ang kamay mo. Gamitin mo. Kababalik ko lang tapos ganyan ka na agad sa akin. Ganito na ako noon pa. Hindi na ito bago, Kyla. Di good. Pareho lang pala tayo dahil hindi rin magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Bigla na lang nasamid si Jella dahil sa narinig niya. Napatingin sa kanya si Kyla ngunit mabilis din itong umirap at ibinalik ang atensyon kay Lawrence. Hindi naman naitago ng binatang pag-aalala niya para sa dalaga. Dali-dali pa siyang tumayo para lapitan ito dahilan para maiwang nakanganga si Kyla at nanunood sa kanila. Ayos ka lang ba, Jella? O ito, uminom ka muna. Ayos lang ako. Sigurado ka ba? Tumangutango ang dalaga. Opo, ayos lang po talaga ako. Kids, maupo na kayo para kumain. Utos ni Lawrence sa dalawang bata. Hi, River! Rika, na-miss niyo ba ako?
Bakit nandito ka na naman? Huwag mo kaming binabati ni Rika, hindi naman tayo close eh. Oo nga, feeling close ka masyado. Ano bang ginagawa mo rito? Bakit bumalik ka pa? River, Rika. Sita ni Lawrence sa magkapatid. Ano ba naman kayo, kids? Hindi po ba kayo nasasanay? Hayaan nyo, malapit na rin namang dumating ang araw na araw-araw na tayong magkakasama eh. Nangunot ang noon ni River. Bakit naman po? Dahil ako nang magiging mommy nyo. Magpapakasal na kami ni Lawrence, okay? Ilusyonado? Impit na natawa si Rika. Hindi ka naman po papatulan ni Papa Lawrence eh. Enough. Tigilan mo nang kakasabi sa mga bata ng kung ano-ano. Angil ni Lawrence kay Kyla. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Bakit pa kasi hindi mo pa aminin na magpapakasal din tayo pagdating ng araw? Kahit na kailan di darating ang araw na yan. Paano ka naman nakakasigurado, Aber? Dahil ba dyan sa yaya na yan? Bahagyang nagulat si Jella nang ituro siya ng babae. Ha? Bakit ako nadamay? Hindi ako mangmang. Kitang-kita ko kung paano mag-alala si Lawrence. Kaya naman nakakasigurado kung nilalandi mo siya. Ay, wow. Kung may nanlalandi rito, walang iba kundi ikaw yun, no? Hindi ka ba nahihiya? Ang kapal naman ata ng mukha mo para sabihin ako'y nanlalandi. Samantalang ikaw naman ang gumagawa nun. Anong sinabi mo? Biglang tumayo si Kyle at akmang susuguri ng dalaga, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Lawrence. Ano ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng babaeng yan? Aba, teka, ikaw ang nagsimula ah. Pagkatapos, ikaw ang magagalit? May sayad ka ba sa utak? Tumigil na kayong dalawa. Nasa harapan tayo ng pagkain. Singhal ng binata. Alam mo, Miss Kyla, wag mo akong binabanatan ng ganyang pananalita at pag-uugali dahil hindi ako magdadalawang isip na patulan ka. Wala akong pakialam kahit sino't ano ka pa. Kapag binastos mo ako, tinapakan mong pagkatao ko, hindi kita uurungan. Abat? Sinabi ng tumigil na kayo eh. Malakas na sigaw ni Lawrence. Kung wala kang gagawin maganda rito sa bahay ko, mas mabuti pa umalis ka na, Kyla. Ano? Kinakampihan mo ang babaeng yan? Ikaw nagpunta rito. At ang gulo lang lagi ang dala mo, kaya ikaw nang umalis. Wow! Ang tagal na nating magkakilala, okay? Ipagpapalit mo lang pala ako sa isang yaya? Wala akong pinipili sa inyong dalawa. Ikaw ang mali, kaya ikaw ang umalis. Isa pa dito nagtatrabaho si Jella, kaya hindi siya maaaring umalis. What the hell? Para saan pang ilang taon kong paghihirap para mapalapit sa'yo? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Kyla. Pwede ba umalis ka na lang? Saglit pang tinitigan ng babae si Lawrence at nang mabatid niyang seryoso ito, ay saka siya padabog na umalis. Napailing na lang ang binata bago siya muling naupo sa pwesto niya. Napabuntong hininga na lang si Jella dahil hindi niya inaasahan ang mga nangyari. Maya-maya lang ay naupo na rin siya sa tabi ng mga bata. Pasensya ka na, Jella. Iba talaga ang ugali ni Kyla eh. Nahihiyang paumanhin ni Lawrence. Wala ka naman pong kasalanan. Ayos lang po. Ang astig mo kanina, Yaya Jella. Idol na talaga kita. Biglang bulalas ni Rika. Gagayahin kita palagi. Hindi rin ako magpapapi kahit kanino. Basta wala kang ginagawang masama, ipaglaban mo kung ano ang tama. Tatandaan ko yan, Yaya Jella. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka mapapahamak, okay? Walang masama kung ipaglalaban mo ang sarili at ang pagkatao mo. Tama ka, Iha. Mabuti na lang at nakahanap ng katapatang babaeng yon. Biglang singit naman ni Manang Lorna. O siya, kumain na muna tayo. Kalimutan na lang natin ang nangyari kanina para ma-enjoy natin tong mga niluto ko. Naging masaya at puno ng kulitan ang tanghalian nila. Mabuti na lang at mabilis na nawala ang tensyon na dinulot ni Kyla. Kaya naman naging maayos ang pagkain nila. Sa kabila nun, hindi pa rin mapigilan ni Lawrence ang makaramdam ng kaba dahil na rin sa nasaksihan niya kanina. Kilala niya si Kyla at sigurado siyang kukulitin siya nito. Ang kinakatakot niya lang ay baka madalas na mag-cruise ang landas ni na Kyla at Jella at sigurado siyang malaki ang posibilidad na mauwi yun sa gulo. Sa paglipas ng mga araw ay naging madalas ang pagpunta ni Kyla sa bahay ni Lawrence. At hindi yun nagustuhan ni Jella dahil na rin sa ibang ugali ng babae. Wala namang magawa ang dalaga kaya pilit na lang niyang pinapakisamahan ito. Ngunit katulad ng lahat ng tao, may limitasyon din ang pangunawa at pagpipigil niya. Yaya Jella, bakit nandito na naman ang babaeng yan? Pabulong na tanong ni Rika. Ngunit mababakas ang inis sa kanyang tinig.
Hayaan mo na. Wala naman tayong magagawa para pigilan siyang pumunta rito eh. Naiinis talaga ako sa kanya, Yaya Jella. Ako rin po, hindi ko po talaga gusto ang ugali niya. Palagi siyang nakapulupot kay Papa Lawrence. Minsan nga inaaway niya po kami ni Rika eh. Huwag kayong mag-alala. Nandito naman ako eh. Hindi ko kayo pababayaan kapag inaway niya kayo. Talaga po? Oo naman, promise. Akong bahala sa inyo. Hoy, pinag-uusapan niyo ba ako? Mataray na singhal ni Kyla habang prenting nakaupo sa sofa. Hindi ka naman masyadong importante para pag-usapan? Whatever, ikuha mo na lang ako ng merienda. Bakit hindi ikaw ang kumuha? Total, feel at home ka na rin naman dito, di ba? Alam mo, hindi ko talaga gusto ang ugali mo, Jella. Tumayo ang babae at saka marang lumapit sa pwesto ng dalaga at ng mga bata. Ano ba gusto mong patunayan ha? Sino ka ba sa inaakala mo? Hindi ko rin gusto ang ugali mo, Kyla. It's a tie. Wala akong kailangang patunayan sa'yo. Hindi ko na problema kung pakiramdam mo kinakalaban kita. Sadyang hindi lang ako nagpapatalo sa mga babaeng masyadong trying hard magpapansin. Anong sinabi mo? Pwede ba, Kyla? Alam nating pareho kung ano ang ginagawa mo. Pilit mong pinagsisiksikan ang sarili mo sa lalaking hindi ka naman gusto. At trying hard ang tawag doon. Wala kang pakialam, okay? Gagawin ko kung ano ang gusto ko at walang makakapigil sa akin. Ikaw ang bahala. Wala naman talaga akong pakialam kahit mukha ka ng tanga sa ginagawa mo. Namewang si Kyla habang nakatitig sa dalaga. Hindi ko kailangan ng sermon mo, okay? Kahit sermon ng pare ay kulang pa para magising ka sa katotohanan, no? Huwag mo talagang ubusin ang pasensya ko. Wes, wag mo akong banggain. Mayabang ka talaga, ano? Ano mo pinagmamayabang mo ha? Yaya ka lang naman sa bahay na to ha. Wala kang lugar sa buhay ni Lawrence. At sa tingin mo may lugar ka? Ni hindi ka nga pinapansin, di ba? Pinagtatabuyan ka pa nga, di ba? Dadating din ang araw na kaming dalawang magkakatuluyan at kapag nangyari yon, ikaw ang unang-una kong tatanggalin sa pamamahay na to. Huwag ka na masyadong umasa, Kyla. Hindi ka papatulan ni Sir Lawrence. Wala kang pakialam. Magsasama kaming dalawa sa ayaw at sa gusto niya. Ngumisi ang babae pagkatapos ay saka marahang lumapit kay Jella. Kaya ngayon pa lang, pinabalaan na kita. Layuan mo si Lawrence kung ayaw mong maranasan ang bagsik ko. Wala akong pakialam sa bagsik mo. Hindi ako natatakot sa mga ganyang pagbabanta mo. Naiintindihan mo? Hindi ko kailangan layuan si Lawrence dahil siya naman ang kusang lumalapit sa akin. Kung ayaw mong nakikita kaming magkasama, magkausap o magkadikit, pumikit ka na lang. Walang hiya ka talaga? Mas walang hiya ka. Trying hard, pathetic, slut. Napamaang si Kyla. What did you just call me? Pathetic? Slut? How dare you? Akmang sasabunutan na sana ni Kyla ang dalaga nang biglang dumating si Manang Lorna. Dahilan para hindi niya maituloy ang binabalak niya. Bukod ron, humarang din ang dalawang bata para hindi niya malapitan si Jella. At halos umusok ang ilong ng babae dahil sa matinding galit, ngunit wala naman siyang magawa. Nagsimula ka na naman ng gulo rito, Kyla. Kung pupunta ka dito para sa ganyan, mas mabuti pang huwag ka na lang bumalik dito. Seryosong angil ni Manang Lorna. Manang naman. Hindi ako nagbibiro, iha. Pinapabayaan kitang magpabalik-balik dito dahil alam kong matagal na kayong magkakilala ni Sir Lawrence. Pero kung ganyan lang din naman ang gagawin mo pagbabawalan na kita. Nananahimik kami rito sa bahay na ito. Pero nagkakaroon ng gulo sa tuwing pumupunta ka. Bakit akong sinisisi mo? Kasalanan ng babaeng to. Pangit ang ugali mo, iha. Halos lahat ay alam yan. Hindi ba? Kaya ka nga pinapunta sa ibang bansa para magpalamig sa issue mo noon? Walang ibang dapat sisihin sa gulo na nangyayari dito sa bahay na to, kundi ikaw. Dahil payapa naman kami rito kapag wala ka. Nilapitan ng matanda si Kyla at diretso niya itong tinitigan. Hindi na ako natutuwa sa mga ginagawa mo. Mas mabuti kung uuwi ka na. Pero wala pa si Lawrence. Kailangan ko pa siyang makita. Nagsasayang ka lang ng oras. Hindi uuwi si Lawrence dahil may out of town siya. Ha? Bakit walang nagsabi sa akin? Sino ka ba para i-update sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ginagawa ni Sir Lawrence, ha? Sabat ni Jella. Will you shut up? Hindi ko kailangan ng opinion mo. Umalis ka na, nagsasayang ka lang ng oras mo rito. I said shut up! Tumikim si Manang Lorna. Umuwi ka na, Kyla.
Hindi pa ako tapos. Tandaan mo to, Jella, ha? Hinding-hindi mo makukuha si Lawrence. Sa'kin lang siya. Sa'kin lang siya. Wala akong kinukuha sa'yo. Dahil simula pa lang naman, ay hindi mo naman siya pag-aari. Umalis ka na, Kyla. Itigil mo na yung kabaliwan mo. Habang nagagawa pa kitang intindihin. Napakuyom ng kamao ang babae at nagpapapadyak na parang bata dahil sa sobrang inis. Wala na rin naman siyang ibang nagawa kundi ang umalis. Nakahinga naman ng maluwag si Jella nang tuluyan ng makaalis ang babae. Manang, hindi po talaga uuwi si sir? Kunot noong tanong ng dalaga. Biro lang yon. Sinabi ko lang para umalis na si Kyla. Ibang klase ka rin pala, Manang. Natawa ang dalawa na maya-maya'y sinabayin na rin ang dalawang bata. Naging tahimik ang buong araw nila dahil walang presensya ni Kyla. Nang sumapit ang gabi, umuwi na rin si Lawrence na nagulat nang makitang wala na roon ang babae. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo. Unti-unti nang lumalalim ang pagmamahalan ni Jella at Lawrence dahil paminsan-minsan ay nagkakaroon sila ng pagkakataon para magsama kahit sandali. Sa kabila nun, hindi pa rin nawawala sa isipin ng dalaga si Kyla. Parang hindi ata matatahimik hanggat alam niyang nasa paligid lang ito. Saan pa talaga tayo pupunta, sir? Nagtatakang tanong ni Jella bago sumakay sa kotse ng boss niya. Sa kumpanya ko nga. Bakit kailangan ganito ang suot ko? Hindi ako sanay na magsuot ng mga mamahaling damit. May event kasi ang kumpanya, Jella. Huwag mong problemahin ang presyo ng damit na suot mo. Isa pa bagay na bagay sa'yo, mas lalo kang gumanda. Sus, nambobola ka pa, sir. Nagsasabi lang ako ng totoo, okay? Napangiwi si Jella habang pilit pinipigilan ang kilig niya. Tara na nga kung ano-ano pang sinasabi mo eh. Natawa na lang si Lawrence bago niya pinagbuksan ang pinto ng kotse ang dalaga. At nang makasakay ito ay saka naman siya umikot at sumakay rin. Hindi nagsayang ng oras ang binata at agad na pinaandar ang kotse. Nabalot ng katahimikan ang biyahe nilang dalawa. Nakatuon lamang ang atensyon ni Jella sa nadadaanan nila. Bakit ang tahimik mo? Kanina ka pa walang kibo ah. Kunot noong tanong ni Lawrence. Kinakabahan ako. Ha? Bakit? Ngayon lang kasi ako pupunta sa ganitong event. Hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Manatili ka lang sa tabi ko, okay? Hindi naman kita pababayaan doon eh. Okay. Huwag kang mahiya, Jella. Maganda ka kaya dapat maging proud ka. Napakagat sa pang-ibabang labi ang dalaga para mapigilan ang pagngiti niya. Nitong mga nakaraang araw kasi ay naging madalas ang pagpuri sa kanya ni Lawrence na siyang dahilan para halos magwala ang puso niya. Sa unang pagkakataon, may isang lalaking nagsasabi na maganda si Jella na ni minsan ay hindi pumasok sa isip niya. Halos isang araw ang naging biyahe ng dalawa bago tuluyang nakarating sa kumpanya. Marami ang mga bisita at talaga namang magarbo ang pagkakaayos ng kapaligiran. Ito ang unang pagkakataon na makakapunta si Jella sa kumpanya ng boss niya at hindi niya maiwasang mamangha sa ganda at laki nito. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Lawrence. Oo. Let's go. Ipapakilala kita sa ilang kaibigan ko. Ha? Para saan? Gusto ko lang na makilala ka nila. Ngumiti ang binata. At isa pa, hindi rin naman magtatagal. Magiging girlfriend na rin kita. Sigurado ka naman ata. Of course. Dahil gagawin ko lahat para sagutin mo ako. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang lumapit ang ilang mga bisita sa pwesto nila at nakipagkamustahan kay Lawrence. Katulad ng sinabi niya, ipinakilala niya nga sa mga kaibigan niya ang dalaga. Sa paglipas ng mga oras, ay unti-unti na ring nagiging komportable si Jella sa mga taong nasa paligid. Nagsimula na rin ang event at napuno yun ng saya at hindi makakalimutang alaala para sa dalaga. Maraming salamat sa pagpunta niyong lahat sa espesyal na araw na to para sa aking kumpanya. Magkakasama na tayo simula ng umpisa hanggang ngayon. Kaya naman ang tagumpay na to ng kumpanya ay tagumpay rin nating lahat. Panimulang sambit ni Lawrence habang nasa gitna siya ng entablado. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy na. Naputol ang pagsasalita ng binata nang bigla na lang umakyat sa entablado si Kyla. Marami ang nagulat dahil sa ginawa ng babae. Lalo pat kapansin-pansin na gumigewang-gewang ang paglalakad nito. Dire-diretsong lumapit ang babae kay Lawrence pagkatapos ay saka niyakap ang braso nito bago inagaw ang mikropono.
Hi, magandang gabi sa inyong lahat. Nahihirapang sambit ni Kyla. Anong ginagawa mo? Lasing ka ba? Shh, may announcement ako, okay? Anong announcement? Ano mang... Siguro, kilala niyo na ako, 'di ba? Marami na sa inyo nakakakilala sa akin. Kung hindi niyo pa ako kilala, ako lang naman si Kyla, ang kababata ng gwapo at hot na si Lawrence. Tumigil ka na, Kyla. Ano ba? Hindi pa ako tapos sa sasabihin ko, okay? Pilit na inaagaw ni Lawrence ang mikropono mula sa babae. Ngunit nabigo siya dahil bigla itong tumakbo palayo sa kanya. Napasapon na lang siya sa noo habang pinapanood kung saan pupunta si Kyla. Kahit ang ilang staff ng binata ay hindi rin nagawang hulihin ang babae. Alam kong espesyal ang araw na 'to, kaya naman gusto ko ring ipaalam sa inyo ang isa pang importanteng balita na dapat niyong malaman lahat. Bukod sa selebrasyon para sa tagumpay ng kumpanya ni Lawrence, selebrasyon din ang araw na 'to ng nalalapit naming kasal. Marami ang nagulat dahil sa sinabi ng babae at napuno ng bulungan ang paligid, lalong-lalo na si Lawrence. Seryoso siya at mababakas ang galit sa kanyang muka habang dali-daling naglalakad palapit kay Kyla. Karamihan sa mga taong naroon ay pinanunood ang bawat kilos ng binata at naghihintay sa mga susunod na mangyayari. Pati na rin si Jella. Ano bang sinasabi mo, Kyla? Baliw ka na ba talaga? Singhal ni Lawrence pagkatapos ay sakay hinablot ang braso ng babae. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Walang kasal na magaganap sa pagitan nating dalawa. Sa tingin mo ba gagawin ko 'to nang hindi ako handa? Alam ko na kung ano tinatago mong sikreto, Lawrence. Gusto mo bang sabihin ko sa lahat ng taong nandito yon? Nangunot ang noon ng binata. Anong ibig mong sabihin? Mamili ka. Magpapakasal ka sa akin? O sasabihin ko sa lahat ng taong bisita mo rito ang pinakatatago mong sikreto? Go to hell, Kyla. Sabihin mo na kung ano yung mga sikretong yan. Wala akong pakialam. Wala akong tinatago. Ang tingin ni Kyla ay naglibot at isa-isa niyang pinagmasdan ng mga taong nakaabang sa sunod niyang sasabihin. Maya-maya lang ay huminto siya at tinitigang maigi ang nag-iisang babaeng tinuturi niyang dahilan kung bakit nasira ang plano niya. Si Jella. Mabuti naman isinama mo siya. Hindi na ako mahihirapan para patunayan ang sasabihin ko. Umukit ang nakakalokong ngisi sa labi ni Kyla bago siya naglakad palapit sa pwesto ni Jella. Sigurado akong marami sa inyo o baka nga lahat kayo. Hindi nyo kilala yung babaeng to. Anong ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Tumahimik ka. Ikaw ang dahilan kung bakit umabot sa ganito ang lahat. Isa kang malaking salot sa buhay ko at sumira sa mga plano ko. Wala akong alam sa sinasabi mo, Kyla. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Jella. May relasyon kayo ni Lawrence, di ba? Ibinaling ng babae ang tingin niya sa mga tao sa paligid. Oo, tama kayo ng narinig. Ang babaeng to at si Lawrence, may lihim silang relasyon. At alam niyo ba kung anong papel ng babaeng to sa buhay niya? Isang yaya. Yaya lang siya ng mga pamangkin ni Lawrence. Kyla, tumigil ka na. Sita ng binata. Bakit? Dahil totoo ang sinasabi ko? Nababaliw ka na. Nasa matinong pag-iisip ka pa ba? Ang akala ko ba mahal mo si Lawrence? Bakit mo to ginagawa sa kanya? Dahil alam ko na ngayon na hindi ko siya makukuha. At yun ay dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit mas lalong nawala ng interes sa akin si Lawrence. Kaya mas mabuti pang masira na lang siya. Kasama ka. Para pare-pareho tayong magdusa. And what makes you think na masisira mo ako dahil sa ginawa mong to? Angil ni Lawrence pagkatapos ay sa kanya inagaw ang kamay ni Jella mula sa babae. Tama nga ang sinabi mo. Ang selebrasyon na to ay hindi lang para sa tagumpay ng kumpanya. Dahil bala ko rin naman talagang ipakilala sa lahat ng taong nandito si Jella bilang nililigawan ko. Ano? Bakit nagulat ka? Ang akala mo ba ililihim ko ang namamagitan sa amin ni Jella? Hindi ako ganun katanga para itago yun dahil alam kong wala naman kami ginagawa masama. Paano, Lawrence? Paano ako?
Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo, Kyla. Ikaw naman ang gumawa niyan sa sarili mo, Kyla. Noon pa man nilinaw ko na sa'yo na hindi kita magugustuhan. Pero ikaw tong pinagpipilitan mo sa akin na sarili mo. I'm sorry pero I can't love you. Gustuhin ko man o pilitin ko man ang sarili ko pero wala talaga akong maramdaman para sa'yo. Unti-unting umagos ang luha mula sa mga mata ng babae habang nakatitig siya kay Lawrence. Nang mga sandaling yon ay nawala ang galit na nararamdaman niya at napalitan ng matinding sakit. Para bang isa-isang nanunumbalik sa alaala niya ang lahat ng ginawa niya noon para mapansin lang ng binata. Nagpatuloy ang pagbubulungan ng mga taong nakasaksi sa nangyayari ngunit baliwala yun para kay Lawrence. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ni Jella nang maramdaman niyang panginginig nito. Maya-maya lang ay humarap siya sa mga taong nasa paligid. Seryoso ang muka at saka ilang beses na huminga ng malalim. Gusto kong humingi ng taos-pusong paumanhin para sa inyong lahat dahil sa hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganitong gulo ngayong gabi. Narinig at nakita niyo ang lahat, kaya naman mas makakabuting linawin ko na rin to sa inyo. The lady beside me is Jella. Nililigawan ko siya at siya ang babaeng mahal ko. Siya rin ang nag-iisang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Nilingon ni Lawrence si Kyla na patuloy pa rin sa pag-iyak. Kilala niyong lahat si Kyla. Kung ano man ang sinabi niya tungkol sa pagpapakasal namin, wala yung katotohanan. Lawrence, please. Tama na, Kyla. Ayaw kitang saktan, pero ikaw ang gumagawa ng paraan para masaktan ang sarili mo. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo dyan sa ginagawa mo? Pero ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko. Si Jella ang mahal ko. Kung mahal mo talaga ako, hayaan mo ako mahalin ng babaeng tinitibok ng puso ko. Napatingin si Kyla sa dalaga. Do you like him? Sabihin mo sa akin ang totoo. Mahal mo ba si Lawrence? Oo, mahal na mahal. Hindi ko makakalimutan tong ginawa mo sa akin, Lawrence. Mas lalong hindi kita makakalimutang babae ka. Itong tandaan mo oras na saktan at lokohin mo si Lawrence, akong makakaharap mo. Hindi ako magdadalawang isip na agawin at bawiin siya mula sa'yo. Hindi ko magagawa sa kanya yan, Kyla. Pero salamat. Tatandaan ko ang mga sinabi mo. Mapait na ngumiti si Kyla. Nasa paligid lang ako lagi. Nakamasid, naghihintay at nag-aabang. Mahal na mahal kita, Lawrence. I'm sorry for everything I've done. It's okay. Kyla, saan ka pupunta? Hahabol pa sana ang binata ngunit nakalayo na agad ang babae dahil sa bilis nitong tumakbo. Kahit papano, nakahinga na ng maluwag si Lawrence dahil natapos na ang gulong hindi niya inaasahan. Napatingin siya kay Jella pagkatapos ay saka siya bahagyang umiti. Ayos ka lang ba? Oo. I'm sorry. Hindi ko rin alam na magagawa niya yun eh. Ayos lang. Wala namang problema sa akin. Huminga ng malalim ang binata. Shall we? Ha? Saan? Anong gagawin? Mahaba pang oras ng party na to. Hindi pwedeng huminto ng dahil lang sa gulo na yun. Ganun ba? Sige. Nagpatuloy ang party sa kumpanya ni Lawrence na parabang walang nangyaring gulo kani-kanina lang. Napuno yun ng saya at ingay hanggang sa lumipas na ang mga oras at tuluyan na ring naging komportable sa paligid si Jella kaya naman nagawa na rin niyang makapag-enjoy kasama ang binata. Naging tahimik ang mga sumunod na araw at linggo matapos ang party sa kumpanya ni Lawrence. Naninibago pa nga si Jella dahil nasanay siyang mayat mayang nagpupunta si Kyla sa bahay ng binata. Sa kabila nun, mas nagkaroon naman sila ng pagkakataon ni Lawrence para mas makapagsama at makilala ang isa't isa nang malaya at walang halong pagtatago hanggang sasagutin niya na rin ang binata. Ay, sinasabi ko na nga ba? At dito rin ang bagsak niyong dalawa. Mapang-asar na sambit ni Manang Lorna. Matagal ko nang nakikita sa mga mata niyo na may gusto kayo sa isa't isa. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit pinatagal niyo pa. Manang naman, walang ganyan, okay? Sus, matagal na kitang kilala, Sir Lawrence. Masasabi kong nababasa ko na sa mukha at mata mo kung ano ang iniisip at nararamdaman mo. Kung ganun, matagal ka nang may gusto sa akin? Gulat na tanong ni Jella. Hindi ko alam, pero parang ganun na nga. At ikaw naman, Jella, sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi ka talaga naniniwala sa akin. Pasensya na po nun kasi parang imposible po talagang mangyari. Teka. Alam ni Manang Lorna ang lahat?
Sinasabi mo sa kanya? Hindi makapaniwalang bulalas ni Lawrence. Oo, sir. Ako ang takbuhan ni Jella nung mga unang araw niya rito hanggang sa tuluyan na siyang mahulog sa'yo. Manang! Huwag mo sabihin na tungkol sa bagay na yan. Napangisi ang binata. E di ibig sabihin, bago ka pala nagtatrabaho rito, may gusto ka na sa akin? Hindi naman sa may gusto, no? Siguro type kita, ganun. Pareho lang yun eh. Bigla na lang lumapit ang kambal kina Jella at Lawrence. Malawak ang ngiti ng kanilang mga labi na parabang naiintindihan nila ang pag-uusap ng tatlong nakakatanda na nasa harap nila. Nagkatinginan naman ang magkasintahan na punong-puno ng pagtataka ang mga mukha. Ibig po bang sabihin nito, hindi na namin magiging yaya si Yaya Jella? May halong lungkot na tanong ni Rika. Hindi naman sa ganon, okay? Ako pa rin naman ang mag-aalaga sa inyo. Tulugo po. Oo naman. Mahal na mahal ko kaya kayo. Hindi ako magsasawang alagaan kayo. Yaya Jella? Yun pa rin bang itatawag namin sa'yo? Biglang tanong ni River. Bigla na lang umakbay sa dalaga si Lawrence habang nakangisi at nakatingin sa kanyang pamangkin na lalaki. Girlfriend ko na siya ngayon. Kaya pwede niyo na siyang tawaging Mama Jella. Lawrence, ano ba? Hindi mo pwedeng ipilit sa mga bata yan. Bigla na lang nag-appear ang kambal at saka patalong yumakap kay Jella. Mas lalo namang nagtaka ang dalaga dahil sa inasta ng dalawang bata. Ngunit maya-maya lang ay napangiti na rin siya sa labis na tuwa. Mabuti na lang, ikaw ang magiging mama namin, Mama Jella. Saad ni Rika. Oo nga po, pinag-pray ko nga po namin ni Rika na mangyari to eh. Kahit talagang mga bata kayo O siya, tama ng yakap. Ako na lang ang pwedeng yumakap kay Mama Jella niyo ngayon Singhal ni Lawrence. Po? Bakit naman po, Papa Lawrence? Hindi mo kami pwedeng pagbawalan ni River na yakapin si Mama Jella, no? Napangiwi na lang talaga ang dalaga habang nakatingin sa kanyang nobyo. Grabe ka naman, pati ba naman mga bata pagdadamutan mo? Akin ka na, Jella. Gusto ko, ako lang yung mayakap sa'yo. No, gusto rin namin yakapin si Mama Jella. Sigaw ni Rika. Natawa na lang si Manang Lorna habang pinagmamasdan ang magkasintahan at ang kambal. Hindi naman maipaliwanag na saya ang nararamdaman ni Jella dahil sa matamis at mainit na pagtanggap sa kanya ng dalawang bata. Kung tutuusin ay parang tunay na anak na rin ang turing niya sa mga ito. Kaya naman mas lalo niyang kinagagalak na masaya ang mga ito sa relasyon nilang dalawa ni Lawrence. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan na mas lalo pang lumalim at umigting ang pagmamahala nila Jella at Lawrence. Pakiramdam pa nga ng dalaga ay nananaginip lang siya dahil hindi pa rin siya makapaniwalang isang lalaking katulad ni Lawrence ang naging nobyo niya. Saan mo ako dadalhin, Lawrence? Bakit kailangan pang nakatakip ang mga mata ko? Nahirapan ako maglakad Kapag nadapa talaga ako malilintikan ka sa akin. Sunod-sunod na singhal ni Jella. Basta malapit na tayo, okay? Hindi ka rin naman madadapa dahil naaalalayan kita eh. Ay nako, kung ano-ano talagang pakulong naiisip mo. Just trust me, okay? Magugustuhan mo to. Kahit nagtataka at nag-aalinlangan, ay nagpatuloy lang sa paglakad si Jella habang nakahawak sa mga kamay ng kanyang nobyo. Wala pa rin kaide-ideya kung ano ang sorpresa sa kanya ni Lawrence, kaya naman hindi niya mahulaan kung saan sila papunta ngayon. Maya-maya lang ay biglang huminto ang binata kaya napahinto na rin ang paglalakad ni Jella. Kasunod nun ay ang dahan-dahang pagtanggal ni Lawrence ng panyo na nakatakip sa mga mata ng nobya. Surprise! Napasinghap si Jella dahil sa labis na pagkagulat. Oh my gosh, Lawrence! Palagi mo kinukwento sa akin ng lola mo at ang kapatid mo na nasa probinsya eh. Palagi mo rin sinasabi sa akin kung gaano mo sila namimiss. Alam kong alam mo, nagagawin ko lahat para mapasaya ka. Kaya ito, ako na mismong nagdala sa kanila rito para makasama mo na sila ulit. Lolo, ang kapatid ko. Hindi na napigilan ng dalagang pagpatak ng kanyang mga luha habang titig na titig siya sa kanyang lolo at dalawang kapatid na lalaki na kabababa lang sa isang van. Patakbo siyang lumapit sa mga ito para salubungin ang yakap. At saka naman sila nag-iyakan. Napangiti na lang si Lawrence dahil nakikita niya kina Jella at sa pamilya nito na masaya sila sa likod ng mga luhang umaagos mula sa mga mata nila.
Salamat, Lawrence. Maraming salamat. Luhaang sambit ng dalaga pagkatapos ay sa kanilingon ng binata ngunit mabilis siyang natigilan nang makita ito. Lawrence, anong ginagawa mo? May isa pa pala akong sorpresa para sa'yo. Teka lang, ano? Hindi ko alam kung kailan at paano malalaman ang tamang oras para gawin to. Pakiramdam ko lang, ayoko na magsayang pa ng panahon at ayoko nang patagalin ang lahat. Maya-maya ay bigla na lang lumabas sinama ng Lorna at ang dalawang bata sa isang kotse na nakaparada sa di kalayuan. Mas lalo na lang naiyak si Jella nang lumuhod si Lawrence sa harap niya at saka nito kinuhang isang maliit na kahon mula sa bulsa nito. Gusto ko na makasama habang buhay, Jella. Bilang girlfriend ko at higit sa lahat. Bilang asawa ko. At ina ng mga magiging anak natin. Hindi mo alam kung paano mo nabago ang buhay ko. Simula na makilala kita. Mahal na mahal kita, Jella. Binuksan ng binata ang kahon na hawak nito at doon ay tumambad sa kanilang isang magandang singsing. Will you marry me? Napatakip sa kanyang bibig ang dalaga habang sunod-sunod na napasinghot. Sinubukan pa niyang pigilin ang pag-iyak ngunit nabigo siya. Nilingon niya ang kanyang lolo at mga kapatid bago muling ibinalik ang tingin kay Lawrence. Yes, magpapakasal ako sa'yo, Lawrence. Are you sure? Oo naman. Mahal na mahal din kita at ikaw lang nag-iisang lalaki na gusto kong pakasalan. Malawak ang naging pagngiti ng binata bago siya tumayo at dali-daling lumapit kay Jella para isuot ang singsing sa daliri nito. Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid na nakasaksi sa nangyari at ang ilan pa nga'y parang kinikilig at impit na tumitili. Hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman ni Jella ng mga sandaling yon at hindi pa rin nawawalang pagkagulat niya. Magiging mag-asawa na po kayo? Biglang tanong ni River na nasa tabi ni Jella at Lawrence. Oo, masaya ka ba para sa amin ng mama Jella nyo? Opo. Magkakaroon na po ba kayo ng anak? Tanong naman ni Rika. Oo naman. Talaga po? Magkakaroon na kami ng kalaro? Naupo si Jella sa harapan ng batang babae. Oo, Rika. Pero lagi niyong tatandaan ha, na mga baby pa rin namin kayo. Okay? Siyempre naman po. At kayo pa rin po ang Mama Jella at Papa Lawrence namin. Niyakap ng mga bata ang dalaga. Pagkatapos ay sa kanila nilapitan si Lawrence para yakapin din. Lumapit naman si Manang Lorna kay Jella para yakapin din ito ng mahigpit. Nakaukit pa rin ang malawak na ngiti sa labi ng dalaga na para bang nasa panaginip lamang siya dahil sa mga nangyayari. Masaya ako para sa inyo. Salamat po, Manang. Ang mabuti pa ay kausapin mo na rin ang lola at mga kapatid mo. Alam kong miss mo na sila. Sige po. Patong-patong na saya ang bumabalot sa puso ni Jella ng mga sandaling yon. Una ay ang pagdating ng lolo at mga kapatid niya. Pangalawa naman ay ang pagpopropose ni Lawrence na matagal na rin niyang hinihintay. Panghuli ang ideyang magkakaroon na sila ng sariling pamilya ng lalaking mahal niya. Thank you, Jella. Biglang sambit ni Lawrence nang makabalik ang dalaga sa tabi niya. Salamat dahil pumayag ka na magpakasal sa akin. Sino ba naman ako para tumanggi, di ba? Mahal na mahal kita, Lawrence. Katulad ng sinabi ko kanina, ikaw lang ang nag-iisang lalaki na gusto kong pakasalan. At ikaw lang din ang nag-iisang babae na gusto kong makasama habang buhay, Jella. Ngumiti ang dalaga at saka humarap kay Lawrence. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Hinaplos pa ng binatang pisngi ni Jella at maya-maya lang ay marahan ng naglapit ang kanilang mga muka. Kasabay ng paglalapat ng kanilang mga labi ay ang paglubog ng araw na siyang nakadagdag sa ganda ng baligid. Parehong nakapikit si Jella at Lawrence. Ninanam namang masayang sandali ng pagmamahala nila ng araw na yon. Pangako, gagawin kong lahat para mapasaya pa kita, Jella. Ibibigay kong lahat ng makakaya ko para magkaroon tayo ng masayang pamilya. Wala kang kailangan gawin, okay? Ngayon pa lang, masaya na ako. Hindi ko sasayangan ng pagmamahal mo at ang pagkakataon na binigay mo sa akin. Magiging isang mabuting asawa at ama ako, Jella. Ako rin, Lawrence. Gagawin ko ang lahat para masuklian ang pagmamahal mo. Magiging isang mabuting asawa at ina rin ako. Mahal na mahal kita, Jella. Sobrang mahal na mahal. Mahal na mahal din kita. Ilang buwan lamang ang lumipas at nagpakasal na rin sina Jella at Lawrence.
at tuluyan na nga silang nagkaroon ng sariling pamilya. Nasa kanilang poder pa rin ang mga pamangkin ng lalaki na naiwan sa kanya ng namayapa niyang kapatid noon. Wala nang mahihiling pang mag-asawa dahil punong-puno na ng sayang pagmamahalan at ang pagsasama nila. Minsan, tadhana na talaga ang naglalapit sa atin patungo sa mga taong nakatakda para sa atin. Katulad na lang ng pag-iibigan ni Nigel at Lawrence. Pareho nilang hindi inaasahan na magkakagustuhan pala silang dalawa. Sa kabila nun, naging patunay ang mga pinagdaanan nila na walang makakatalo, makakapagpabago o makakapigil sa tadhana. Sa huli, silang dalawa pa rin ang nagkatuluyan at nagkaroon ng masaya at matibay na pagsasama. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Jella at ni Lawrence. Naway nasiyahan kayo sa kwentong handog namin sa inyo ngayong araw na isinulat ni Papa P. Balik po kayo ulit para sa susunod na kwento. Muli, ito po si Miss CJ. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsuporta sa mga kwento ng Miss CJ Stories. Hanggang sa muli, paalam!